creating attraction lang, sablay ka na. Tapos gusto mo pa, marami kang babae, Ropa. Malabo yun. Kasi hindi ka matututo sa akin. Why? Kasi nanggagaling ka sa feelings mo. Lagi mong inuuna yung nararamdaman mo. Ayaw mong i-take yung system. Ang gusto mo, yung feelings mo. Hindi kasi suplado mo ito eh. Hindi kasi siya nagre-reply eh. Pukin ang ina. Ba't sa tingin mo, pag kinulit mo siya, magre-reply siya? Or ma-attract siya sa'yo? Bobo ka ba? What's up mga Ropay? Dabong yung lingkod, suplado mo to. Maulan, hapon sa ating lahat. Ayan na. Ang dilim na naman. Baha agad eh, oh. Ito ang reason kung bakit madalas traffic din. Traffic na nga dahil sa volume ng sasakyan. Traffic pa dahil sa baha. Ito ang Pilipinas. Ano nangyari sa mahal kong bayan? Instead na power of love, naging love of power. Pag hindi mo talaga kayang pakawalan, mahirap i-maintain. I mean to say is, great power comes with great responsibility, sabi nga sa Spider-Man, di ba? Kagaya nung live natin last night, di ba? May isa doon na Ropa natin na he keeps on talking about looks. Hindi siya papansinin ng babae, kung hindi siya good looking, hindi siya mapapansin, or hindi siya magkakaroon ng dalawang jowa, kundi sa kanyang looks. Nagising siya, sinabi natin na alisin natin looks mo, anong meron ka? Di ba? Kasi hindi pwedeng laging looks eh. He keeps on insisting yung looks niya or looks dapat ng lalaki, dapat yun ang mauna, appearance. No, it's not. Kasi kung appearance lagi mauna, wawa naman yung mga walang itsura. Diba? Then what's the point of having confidence kung laging itsura lang naman? May mga lalaki may itsura, pero hindi naman confident. Diba? Ang daming ganyan. Ako naniniwala ako dyan. Yung iba nagpapanggap lang na confident, pero wala yan. Maniniwala ako sa inyo talaga na magaling kayo sa chicks kung talagang kayo mismo nilagay niyo yung sarili niyo sa pinaka awkward na situation or yung pinaka mahirap na sitwasyon pagdating sa pag-approach ng babae. Let's start na, pucha. Meron akong paparinig sa inyo. Ano na nangyari sa generation na to? Because why do we have to play games when it comes to dating? Like, it's so hard. Kasi ako, di ba, I give Landi tips, right? I have a podcast about Landi, about dating and everything. I make content about dating. So, I always exposed to like articles, to whatever this generation is. Hindi, it's not always about Landi mga Ropa. Well, of course, alam natin yung nakaka-excite sa ating mga kalalakihan, pero alam din natin yung mga pwede makapagbigay sa atin ng peace. Kaya ladies, kung tingin nyo, it's always about your sexiness, hotness, no. Kayo nagsiselect ng lalaki kung kanino kayo mag-open ng legs, kung sino yung gusto nyong lalaki. Pero at the end of the day, we are the one giving the relationship. So, we are the one selecting pagdating sa relationship. Di ba? You can choose kung sino yung lalaki na pwede yung pag-open na ng legs. Pero kami, we can choose kung sino yung babaeng gusto naming karelasyon. Gets? Ako naniniwala ako, maraming lalaki ngayon na nasa relasyon. Ang tanging nakikita lang nila sa girlfriend nila is ganda lang. How dare Hindi nila nakikita is ano magiging future ko sa babae na to. Or yung iba naman, wala silang pakialam. Basta, as long as maganda na yung girlfriend nila, okay na sila. Kasi yung mga ganong lalaki, ang tingin nila, they feel valid. Alam niyo yan? Na parang feeling niya na, ay, I can pull yung mga ganitong itsura ng babae. So, they feel good. Pero sa totoo lang, kung malalaman nyo, yung may mga ganong lalaki na hirap i-maintain yung ganong mga babae. Why? Kasi unang-una, iba yung mundong ginagalawan ng mga ganong babae. Dapat lagi kang may reassurance. Dapat lagi, alam mo yun, dapat lagi mo siyang ipiplease. Dapat lagi mo, lahat ng pwede mo ibigay sa kanya, bibigay mo. Di ba? Kaya alam ko, may mga lalaki talaga nag-i-stay lang sa mga babae dahil maganda lang. It's not because they really in love with the personality with that person. Kundi yung, alam mo yun, maganda lang talaga yung girlfriend nila or hindi nila alam kung makakapul pa sila ng ganun kaya ayaw nilang bitawan. Maraming ganyan for sure. Tuloy natin. And it's so stressful because why do we have to think of, hindi muna ako mag-reply, paabuti ko ng 2 hours na bago mag-reply kasi matagal din siya mag-reply. I need to make him feel a little bit stressed so that he will want to find a way or find a solution to get to know me more or para mas ma-fall siya or whatever. Ang daming ganyan na parang, I would do this para ganito. Like, why are we treating dating as a very strategic, I don't know, like game? Isn't dating supposed to be, I like you, you like me, let's try it, let's date, let's go on a date, and if it doesn't work out, then it doesn't work out. Can we bring back the old dating? Can we bring back the traditional dating and not
Can we bring back the traditional dating? Eh, hindi nyo alam kung ano yung traditional dating. Diba? Tignan mo naman yung podcast mo, pangalan pa lang, Landi Tips. Yung ba yung traditional? Anyway, ganda mga ropa. Mas nag-work yung dati na panliligaw or yung pagdiskarte sa babae because that time, wala namang cellphone, wala namang social media. Diba? So, ang taas ng uncertainty, ang taas ng unpredictability. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, bakit kayo tain-tae na kausapin lagi yung babae para lang ma-feel good kayo? Hindi naman ganun eh. Hindi naman nagkakagusto ang babae sa inyo dahil lagi kayong bigay ng oras. Gusto kayo nung lalaki, it's because you creating attraction. Gets? Pero yung lagi kang available, yung lagi kang nandyan, it doesn't create attraction, mga ropa. Gets nyo? Yung sinasabi niya ngayon, saan siya nanggagaling? Sa logic. Hindi ba pwedeng gusto kita, gusto mo ko, let's date, tapos let's work it out, blah, blah, blah. Well, pwede naman. It goods on papers. Di ba? Pero, pag iisipin mo, hindi, logic nang gagaling to. Di ba? Creating attraction pagdating sa babae, hindi talaga dapat lagi kang available sa babae. Gets? Kaya nga, mas nag-work pa rin yung dati. Ganito mga ropa ha. Tignan nyo, bakit yung mga scientists laging pinag-aaralan kung ano yung history? Kasi mas marami kang makukuha. Sa tingin nyo, bakit? Bakit kailangan bumalik sila sa history para malaman nila kung ano yung mga ginagawa ng mga sinaunang tao or yung mga unang sibilisasyon? Bakit? Ano sa tingin nyo? Ako nakikita ko dyan, it's because mas marami kang matututunan from the past. Gets? Ibig ko sabihin dito is, makikita mo kung paano nakasurvive yung mga tao before. Gets nyo mga ropa? So, yes, we care about the future, but minsan naiisip mo, the future is in the past. Diba? Parang human-made yun, ha? Totoo yun mga ropa. Kaya nga, kung ikaw, you want to attract woman, and eto isipin mo, kung gusto mo ma-attract ang isang babae, isipin mo kung anong ginagawa before ng mga kalalakihan. So, since meron social media, and that time walang social media, so ano yung ginagawa nila? Ano sa tingin nyo meron that time? During that time, nung panahon ng mga lolo't lola natin, walang social media. Nagkikita lang sila pag gabi na. Yung lolo mo, uuwi ng gabi, kasi galing ng trabaho, hanap buhay. So, dun sila magkikwentuhan ng asawa niya. Ano nangyari for today? Kikwento niya kung kamusta yung bata, anong ginawa ng bata, or kung ano yung mga special, or kung ano yung mga highlights na nangyari for that day. Diba? So nakikita nyo, yun yung sinasabi ni Suplado Moto na absence heart grow fonder. Yung space na yon ang mas nagpapatibay ng relationship. Hindi yung lagi kayong magkasama, hindi yung lagi kayong magkausap. Kasi nakakaumay. Hindi nyo ba nagigets? Ikaw kaya pakainin ko lagi ng adobo everyday. Sasabihin naman ibang tao, well, mas gusto ko na yun kasi walang ulam. Totoo yun. Totoo yun. Pero, kakainin mo yun just for you to survive. Diba? But when it comes to creating attraction, maintaining attraction, hindi ganon, mga ropa. Ang kailangan mong gawin is you don't need to talk to her often. Okay? Hindi mo siya kailangan kausapin madalas. Gets? Naririnig ba ako? Hindi nyo sila kailangan kausapin madalas. Kasi nga, hindi ganun ang pag-create ng attraction. Kasi nga, nawawalan sila ng interest kasi lagi kang available. Ikaw tong si tanga na laging nandyan, laging available, tapos magtataka ka bakit hindi ka niya magustuhan. Nagigets nyo ba? Ilang tropa natin, ilang ropa natin na sinabihan ng babae na ang tagal mo mag-reply. Bakit ang tagal mo mag-reply? Yung isa parang tanga pa. Sabihin mo sa akin kung gusto mo ko o hindi. What the fuck? Bakit kailangan mo sabihin yun? Bakit kailangan mo sabihin yun? Do you think aamin ng babae? Do you think sasabihin ng babae na yes, gusto ko kita? No, it's not. Kung yung matagal siya mag-reply, that's a sign na wala pa siya dun. Na wala pa siya sa comfortable niya na maging vulnerable sa'yo. Nagigets nyo? Eto naman si girl, ang laki ng problema. Eto naman si girl, parang ang laki ng problema, stress na daw siya. Well, I think ad-lib niya lang yan para for the content. Pero nakikita ko rito mga ropa, sorry pero wala akong makitang pinag-isipan niya to. She's just want to rant.
How Okay? dare you? Walang analytical shit, hindi gumagana yung critical thinking niya rito. I think so. Ito yung nakikita ko talaga. Sorry mga ropa, ha? I'm just being honest here. Kaya sinasabi ko sa inyo na kung meron kayong pakikinggan, makinig kayo sa mga lalaki, kapwa niyo lalaki. Dahil at the end of the day, lalaki naman yung nagdadala ng relationship. May mga babaeng pabor sa atin, hindi naman mawawala yan. Pero kung susundin mo sila sa pagdadala ng relasyon or sa pag-attract ng babae, hindi ako naniniwala. How dare Hindi you? talaga ako naniniwala. Sorry mga ropa. Siguro kung yung babae talagang nagbasa, nag-aral, di ba? Or nag-approach. Pero hindi, ang labo Doon pa lang sa pag-approach, wala na sila Sa pag-initiate pa lang ng date, wala na sila Malabong-malabo na Di ba? Kaya how can you believe na this guy can really give you a solid na advice? I'm not saying na hindi nila kaya. Kaya naman. Pero syempre, di ba? May kasabihan nga, di ba? Will you ask the fish how to catch them? Or will you ask the fisherman how to catch the fish? Gets nyo mga ropa? Anyway, nasa inyo pa rin yan kung gusto nyo makinig. Tuloy natin. Just so you can get up something by the end, because other people think na, oh, I dated that person. Other people interpret that as, oh, I had sex with that person. Hindi pa pwedeng we literally just went out for dinner and talked to each other. It's so stressful. It's so stressful. I am so freaking stressed because I wanna help this generation, but also I need help right now. Because with everything that's Yes, happening, with all the terminologies, with situationship, talking stage, ghosting, delulu, ang daming terms, guys. Ang daming terms. Nakaka-overwhelm na siya. Nakaka-overwhelm. And other people tell na parang, oh, dapat nanigaw siya 2 months, 5 months. Dapat after 2 months, exclusive na kayo, non-exclusive, whatever. It's so stressful. And na-overwhelm na ako, guys. Paano pa kayo, di ba? Like, how are we gonna navigate this? I honestly don't know. And I think the only answer to this is if this person likes you, you like them, give it a try. If it doesn't work out, then it doesn't work out. Okay, ulitin ko mga ropa. Yung mga gantong sinasabi niya, nanggagaling siya sa logic niya. Alright? Pag gusto mo ako, gusto kita, then let's give it a try. Hindi ganun mga ropa. Okay? Kahit siya mismo, sinasabotahan niya yung sarili niya at sinasabotahan niya yung sarili niyang advice. Di ba? Kasi women are coming from their emotions. So how can you say na gusto mo ba ako? Kasi gusto kita. Let's give it a try? Hindi. Hindi pwedeng ganun. Di ba? Yung in-example natin last time. Hi, I want to date you. I think there's something going here. Kailangan lang natin mag-date. Saan galing yun? Gets nyo? Masama na naman ako nito tuloy. Anyway, ganito mga ropa. Ulitin ko lang. Logical ka. Emotional siya. Sinasabi ko sa inyo, communication is not the key pagdating sa babae. Alright? Kaya yung sinasabi niya, walang substance. Okay? Napaka-superficial. Napaka-logical. Siya mismo, sinasabotahin niya yung sarili niyang tip. Why? Kasi babae siya eh. Ba't ka ganun magbigay ng tip? Kung sasabihin ba sa'yo ng lalaki na gusto kita, gusto mo ba ako? I don't fucking think na sasabihin niya yes. Di ba? Baka umiwas siya. Or baka hindi na siya mag-reply kung sa message man sinabi ng lalaki. Nagigets nyo? Ang babae nanggagaling sa feelings. Ang babae nanggagaling sa emotions niya. At yun na magdidikta kung gusto ka ba niya o hindi. Kaya nga sinasabi ko sa inyo kung paano nyo sila kausapin, kung paano nyo ipakita, kung paano nyo sila i-attract, dun ka nila i-gauge. Gets? Kumbaga sa isang material na bagay, hindi mo alam kung anong presyo, iniisip mo kung anong value nitong ano na to. Kung ano yung pwedeng value na makuha mo dito sa material na bagay na to. Tsaka mo siya pepresyohan. Diba? Una, isipin mo, made of what? Pangalawa, gaano katagal ginawa? Pangatlo, pinag-isipan ba to? Diba? Kaya nga pag handmade, mas mahal. Kasi talagang pinaghirapan, ginamitan ng oras, ginamitan ng physical. Gets nyo? Kaya nga ibig sabihin, pag ganun, mas valuable. Hindi pwede na gusto kita, gusto mo ko, let's have a date. What the fuck? Ano kayo, nasa bar? Diba? Kaya mga ropa, ulitin ko, hindi ganito ang tamang pag-attract ng mga kababaihan. Hindi ganito
mag-work ang attraction. Yung attraction natin sa isa't isa, sa bawat lalaki at babae, naka-ingrain na yan. Old software na yan. Nag-a-update, oo, pero still the same. Gets? Yung mga pananamit natin, looks natin, pwede mong dayain. Pero yung ma-attract ka, still fucking the same. Women need time. And ikaw bilang lalaki, you need to be fucking attractive. Diba? Ang dami ng ways para gawin mo yun. Ang dami ng available sa online. Kaya nga hindi ko alam bakit gusto mo pa rin tanungin ng babae, gusto mo ba ako? Kasi gusto kita. Bakit hindi mo pa rin alam na hindi ka dapat mag-ask ng exclusivity dahil nang gagaling ka sa logical mo? Di ba? Nililito kayo ng mga pinakikinggan nyo. Kasi baka may pinapanood sila at sinasabi sa inyo. So ngayon, sila mismo, kinokontradict nila yung pagbibigay nila ng tips sa inyo. Wala namang masamang manood ng ibang content. Okay? At makakuha ka ng idea doon at iyong i-content. Walang problema. The only problem is, kung meron kang sinabi before na hindi mo kaya na i-justify dito sa bago mong sinasabi, then ano nakikita natin dito? May incongruency. Gets? So same thing sa babae, mga ropa. Yung pinapakita mo na nice ka, it's very unattractive sa kanila. Kasi ang babae nga nanggagaling sa emotions nila. At ang hinahanap at kaisa-isang importante na gusto nila sa isang lalaki ay hindi naman yung looks mo, ropa. Ano? Tangina, alam nyo to. Pag hindi nyo alam, huwag na kayo makinig sa akin. Confidence. Di ba? Yan ang gusto nilang makita sa lalaki. Yan ang hinahanap nila sa lalaki. Ngayon, kung ipipilit mo pa rin na itsura, okay? O yung pag-asa ng exclusivity, o yung maging direct ka sa babae na gusto mo, then, huwag ka na makinig sa akin. Okay? Nagsasayang ka lang ng oras. Kasi hindi ka matututo sa akin. Why? Kasi nanggagaling ka sa feelings mo. Lagi mong inuuna yung nararamdaman mo. Ayaw mong i-take yung system. Ang gusto mo, yung feelings mo. Hindi kasi suplado mo ito eh. Hindi kasi siya nagre-reply eh. Pukin ang ina. Ba't sa tingin mo, pag kinulit mo siya, magre-reply siya? Or ma-attract siya sa'yo? Bobo ka ba? Creating attraction lang, sablay ka na. Tapos gusto mo pa, marami kang babae, ropa. Malabo yun. Ito rin, ladies. Kung stress na stress kayo, sa pakikipag-date pa lang, then, hindi nyo kailangan mag-ano, you don't deserve a boyfriend. Okay? Mahirapan kayo. Kung sa ganitong bagay, stress na kayo. Anyway, mga ropa, putulin ko na rito. Tuloy natin sa live. Again, mga ropa, this is not how you create attraction. Yung sabihan mo yung tao na gusto mo ba ako, gusto kita. Just give it a try. Hindi ganun. Okay? Lagi ko sinasabi sa inyo, be fucking mysterious. Kaya ngayon lagi natin sinasabi, di ba? Be fucking mysterious.